Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan nga natin. Kakaibang ginawa ni napaka-creative talaga nito ni Gossip Central. Pero papakita rin natin mamaya guys yung original. Ito po yung original yan. At syempre, naka-upload yan sa TikTok account ni Idel, di ba? Dito muna tayo kay Gossip Central. Para naman matawa-tawa tayo dito sa pag-uusapan natin. Anyway guys, yung panahon nga ng election, actually, itong mga to, itong nakikita natin, nagkalat to ng panahon ng election. Hindi ko alam paano nila na-revive, pero here we go, no? Panoorin natin itong ginawa ni Gossip Central. Para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster ito kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis sa isang Chinese and then pinalaki sa farm tapos aral sa bahay, wala siyang kakilalang mga kaibigan and then isang araw bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong prinsipe na sumunod sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po kung nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go, hopefully. Kaya some few questions na kailangan niyo masagot. Kapag hindi masagot, doon nakikita na meron po siya talagang tinatago. Tingnan natin, no? Compare natin sa pagkaagawa ni Idol para sa kanya. Yung kay Idol, iba talaga production nito ni Idol. Tara, pakinggan natin kung paano inedit yung kay Idol. Yan. Laki natin para mas masaya. Para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Parang Parang RTIA lang. Blockbuster ito kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese. And ito guys, tanungin ko kayo, bago ba yun? Bago ba na merong isang mayaman na buntis ang kasambahay? Regardless of nationality. Diba? Isolated case ba itong kay Mayor Alice? Na parang first time, very unique yung scenario niya, very unique yung issue niya. Ang dami na natin kilala eh. Bigyan ko kayo ng isang example. Si Arnold Schwarzenegger. Diba? Nabuntis rin niya yung kasambahay nila. Nagkaroon siya ng anak dun. Mas mayaman po yung sa tatay ni ni Alice, ni Mayor Alice, diba? Hindi na to bago, Diyos ko. Maraming Hollywood star na nabuntis nila ang kanilang mga nanny, mga katulong. So itong issue na to, hindi lang nangyayari to sa Pilipinas at hindi lang to nangyayari kay Mayor Alice. And then pinalaki sa farm, tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Marami din po ako natatawa ko, bakit niya kino-compare yung Cinderella? Kung tutuusin, dun sa story ni Cinderella, mayaman talaga sila. Ginawa lang siyang katulong ng stepmother niya just in case hindi alam ni Raffy Tulfo yung pinakakwento ng Cinderella. Diba? Kung maalala niyo yung mga Disney babies dyan, tulungan niyo ako. Yung kwento po ni Cinderella, mayaman po sila, namatay yung nanay niya. So, nag-asawa ulit yung tatay niya. Unfortunately, yung tatay niya namatay na. Namatay din.
So, nung namatay yung tatay niya, ginawa siyang katulong ng kanyang stepmother. Napakalaki nga ng bahay nila eh, di ba? Yun yung ano, yun yung pinakaano ni Cinderella. Etong si Alice Go, ang tatay niya mayaman. To think, katang-isip lang po ang ano, katang-isip lang po ang Cinderella. It's just a fiction. Itong kwento ni ano, hindi natin alam kung ito ay by non-fiction o fiction ba. Itong comparison ni Idel, try kong i-connect eh, hindi ko makonect. Madam Chair, na-request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Midwife na nagpaanak sa kanya. As of today, si Mayor Alice is 38 years old. Karamihan po ng midwife na nagpapaanak, no, is nasa, sabihin na lang natin 30s or 40s. Sa tingin nyo ba, buhay pa yung midwife na yan? Diba? Pangalawa po, nung mag-file silang rate registration, sino po doon ang tumanggap? Pangatlo po, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Nais ko rin po patawag yung mayor at tatawag din po natin yung mga suki niya. Ito na yung part kasi na hindi ko na maintindihan si Raffy Tulfo na lahat halos gusto ipatawag. Bakit hindi mo ipatawag yung buong banban? Kung yun mo gusto tanungin. If we're going to follow yung sistema ni Senator Chis Escudero na stream, parang gumawa tayo ng outline para limited lang yung numbers ng concern na kailangan nating ipatawag. Eto, gusto ipatawag lahat to prove what? The nationality of this person? And come to think of it, talking about nationality, hindi ba siya nahihiya? 'Di ba? To talk about nationality. In-question nga yung kanyang nationality eh. At dito ako guys na-amaze, no? While ang COMELEC at ang Senate gustong-gustong malaman ang tunay na nationality nito ni Mayor Alice Go. Pero ayaw nilang alamin yung tunay din na nationality ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Actually, yun yung reason kung bakit siya finailan ng co-warrant to eh, because of his nationality. Ilan hearing na ba yung nangyari dyan tungkol kay Alice Go? Parang isang beses ko lang, I mean, correct me if I'm wrong, parang isang beses ko lang nakita si Raffy Tulfo dyan. Hindi ko alam kung, come to think of it, sa dinami-dami ng mga senador, si Raffy Tulfo lang yung sobrang kalat yung kanyang pagmumukha sa social media. So, hindi ko na alam tuloy kung si Raffy Tulfo umaattend ng mga Senate hearings na yan or Senate inquiry para lang may mai-content. 'Di ba? Kung tutuusin, kung papakinggan natin siya dito sa lahat ng pinagsasabi niya, dito sa Senate hearing niya na sinamahan, siya yung pinakawalang sense na may sinabi dyan. Actually, dito sa issue ni Alice Go, okay, napasaludo ako kung paano mag-preside si Hontiveros. Talagang kumpleto siya eh. Tsaka kalmado siya eh. At kahit nagsisinungaling na sa kanya, hindi niya tinatakot yung tao na pwede kita i-contempt, mamaya pag-uusapan na naman natin yung favorite na linya ni Raffy Tulfo. Diba? Wala namang bago. Which by the way, congratulations po pala sa mga teachers po natin. Pinirma na raw ni PBBM yung bagong batas, no, na maiangat yung allowances ng ating mga guro. Maraming salamat of course kay Senator Bong Revilla for being the author of that law. And buti pa yun. Di ba? Buti pa yun. Napilayat na lahat sa pagiging action star niya. Kahit pa paano may naipapasang bata si Raffy Tulfo, nga pa rin. Di ba?
Tuloy tayo. Niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Di ba? May pang-content si Idol. Ay tanong ko. Ano ang relevance ng mga gusto niyang ipatawag para lang malaman yung nationality ng taong to? Diba? Alam mo kung ako, isisimplify ko lang yan eh. Ipahanap yung mismong ina na kiniklaim ni Mayor Alice. Pag nakuha yung nanay, kasi alam naman natin Chinese talaga yung tatay eh. Pag nahanap yung nanay, ipa-DNA nyo. Yung kiniklaim yung tao dyan, ipa-DNA nyo yung nanay na yan. Kung sasabihin nila, patay na, ipa-exhume nyo, pa-DNA nyo. Doon sa DNA, di ba dyan siya kilalang-kilala rin? Dyan siya mahilig din sa pa-DNA, TNA. Kaysa ipatawag niya yung buong barangay, for what? Diba? Sige nga kayo natanungin ko guys. Ano ang relevance na ipatawag mo yung buong barangay just to prove kung ano nationality ng taong yan? Kaysa ipa-DNA yan, nang malaman na natin pare-pareho kung sino talaga yung nanay niyan. Diba? At kung yung nanay, yung pangalan na binibigay nila, yan talaga ay nag-i-exist, yan talaga ay tao. Otherwise, kung hindi niya mailabas yan, ang gagawin natin kay Mayor Alice? Ang ano niyan Filipino. Nationality niyan Filipino. Kasuhan nyo yung nag-process ng late registration ng ano. Tumanggap lang yung tao ng mga dokumento, pre-nases, hanggang sa lumabas yan. So, kailangan nyo na bang i-amend yung mga batas? Pag late registration, kailangan magpa-DNA kayo mag-iina. Na ikaw talaga yung nanay ng batang yan. Na ma-identify natin kung ano nationality ng taong yan. Masyado tayong concern sa nationality ni Mayor Alice. Meron nga tayong sitting senator na questionable rin ang nationality. Diba? Napaka-hypocrite naman ng Senado. Gusto nyong kastiguhin si Mayor Alice pero ayaw nyong kastiguhin, no? Ayaw nyong alamin kung ano talaga ang nationality dinadala ni Raffy Tulfo. Tapos sasabihin din ni Raffy Tulfo, parang fairy tale. Relatable? Nakaka-relate si Idol. Diba? Because very recent lang, diba? Nalayo pa ba tayo? Mga remarkable. Ito yung landmark drama ni Idol. Na sinabi niya, siya ay binablockmail ni Ma'am Julie. Pakinggan natin to. Ito pang ano rin to eh. Tawag niyan. Pang teleserye din to. Mas maganda pang yung teleserye nito eh. Kasi ito may nakasalang ng mga kaso laban sa kanya eh. Muling lumutang ang nagpakilalang una at lehitimong asawa umano ng broadcaster na si Raffy Tulfo na si Julieta Lugto-Likop. Ayon kay Likop, nagpasya siyang lumabas kasunod na rin ng mga natanggap nilang komento ng mga basher sa social media nang una siyang lumutang. Nais niya raw na patunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi na kasal siya kay Raffy Tulfo at may anak sila. Katunayan, may hawak na umano silang resolusyon mula sa Tarlac Prosecutor Office kung saan nakitaan umano ng probable cause ang isinampa nilang kaso sa RA 9262 of violation against women and their children laban kay Raffy Tulfo. Nananatili namang pending ang isinampa nilang kaso ng bigamy sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Tulfo. Pero paglilinaw ni Likop, hindi sila naghahabol ng pera o anumang suporta mula kay Tulfo. Katunayan, tinanggihan niya raw ang 5 milyong piso na inialok sa kanya ni Tulfo noong una siyang lumabas sa publiko. Ang nais daw nila ay mabigyan ng hustisya ang pag-abandona sa kanila ni Tulfo at hindi nito pagsuporta noon sa kanilang anak na ngayon ay may asawa na at naninirahan na sa Estados Unidos. Alam mo, ito yung question ko, no?
Take note 4 years ago 'tong lumabas. Tapos nagsalita si Idol pretty much 4 years ago din. 'Di ba? Imagine niyo 4.9 million views itong fairy tale drama ni Idol. Kung walang weight yung sinasabi nito ni ni Ma'am Julie, bakit siya inofera ng 5 million? Para saan ng 5 million? Para manahimik na lang sila. At saka sabi ni Idol sa kanyang mga interview, di ba wala daw siyang pera? Kung wala siyang pera, saan galing yung 5 million? Di ba? Oh. So, sino ngayon ang mas pang teleserye ang kwento ng buhay? Si Idol Rafi o itong si Mayor Alice Go? Di ba? Oh, pupunta ka lang ng Senate para lang may mai-content ka. Pero wala ka naman talagang naging ambag during your time na nakaupo ka doon. At pag-uusapan natin kung paano mo na naman in-apply ang Tulfo brand of justice mo. 'Di ba? Nakakatawa lang na ang lakas ni Idol magsalita ng mga ganung bagay. When in fact, mas pang teleserye pa yung buhay ni Idol kumpara dito kay Alice Go. 'Di ba? Tapos yung dinidikdik niya yung nationality ng tao when in fact, dapat nga mauuna yung malaman natin kung ano ba talaga nationality mo. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito sa topic natin. 'Di ba? Between kay Alice Go at saka kay Idol, sino ang mas pang teleserye ang datingan ng kwento?